Kung ikaw ay mag-isa sa apartment at may kumatok sa pintuan mo ng 3:00 ng madaling araw, pero pagsilip mo, walang tao, bubuksan mo ba ang pinto dahil may isang lalaki na ginawa iyon at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya? Ito ay ang kwento ni Mark. Lumipat si Mark sa isang maliit na apartment sa dulo ng isang tahimik na kalsada. Murang-mura ang renta. Medyo luma ang building, pero maayos naman. Sabi ng may-ari, matagal na raw walang nakatira sa unit na yun. Pero hindi na niya masyadong inisip ang sinabi ng may-ari. Ang importante ay may matitirhan ako na malayo sa ingay, sabi niya sa sarili. Sa unang gabi ko doon, maayos naman ang lahat. Tahimik ang paligid, walang ingay, walang kapitbahay na maingay. Peaceful ang masasabi ko. Pero eksaktong 3:00 ng madaling araw, may narinig akong katok. 3 mabagal na katok. Bigla akong napabangon sa kama. Sino naman ang kakatok sa ganitong oras? Bigla akong natanong sa sarili. Lumapit ako sa pinto at sumilip sa peephole. Walang tao. Binuksan ko pa ang pinto. Pero tahimik ang hallway. Walang katao-tao. Walang kahit sino. At doon ay nagsimula ang kakaibang pakiramdam ko. Bumalik ako sa kama. Baka guni-guni ko lang. Bumalik na ako sa pagtulog. Pero kinabukasan, nangyari ulit. Eksaktong 3:00 ng madaling araw. Parehong 3 katok. Parehong mabagal. Parehong creepy. Sumilip ulit ako sa peephole. At tulad kagabi, walang tao. Doon na ako kinabahan. Sa araw din iyon, tinanong ko ang matandang janitor ng building. Manong, may kumakatok ba dito sa mga pinto tuwing madaling araw? Biglang nag-iba ang itsura niya at natahimik sandali. Totoo pala, naririnig mo rin ba? Tanong niya sa akin. Nanlamig ako. Ano pong ibig ninyong sabihin? Dahan-dahan siyang nagsalita. Dati kasi, may nakatira sa unit mo. Isang lalaki. Mag-isa lang din siya. Huminto siya sandali. Pero, isang gabi, may kumatok sa pintuan niya ng 3:00 ng madaling araw. Pagsilip niya, walang tao. Kinabukasan, nangyari ulit. Lumunok ako at ang lamig ay gumagapang na sa buo kong katawan. Hanggang sa pangatlong gabi, binuksan niya ang pinto. Ano pong nangyari? Tanong ko. Mahina siyang sumagot. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa loob ng apartment. May nakitang mga marka ng kamay sa leeg niya. Parang may sumakal. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Bumalik sa aking alaala ang nangyari. Ang gabing iyon, di ako makatulog sa kwento ng matanda. Bigla akong napatingin sa orasan. 2:59 a.m. Pagkatapos, 3 a.m. 3 katok ulit. Ewan ko ba kung bakit, pero dahan-dahan akong lumapit sa pinto. At nang sumilip ako sa peephole, may mata sa kabilang side. Nakatingin pabalik sa akin. Bigla akong lumayo at napasadal sa pinto. At may boses na bumulong, "Buksan mo na." Pero hindi pa yun ang pinaka nakakatakot. Dahil sa pangalawang gabi, nakita ko kung sino talaga ang nasa labas ng pinto.
At sana hindi ko na lang iyon nakita. Takot na takot si Mark. Kung nagustuhan mo ang kwento, mag-like at i-click mo na rin ang subscribe button at ang notification bell para sa part 2 ng kwentong ito. Abangan kung ano kaya ang nakita ni Mark. Kita-kita po ulit tayo sa isa na namang kwentong mga hiwaga sa dilim.